Lahat nga tayo ay nagkakasala pa rin. Walang sino man sa ating lahat ang makapagsasabi na siya ay hindi na nagkakasala. Oo nga, tayong lahat ay dinadalaw pa rin ng udyok ng pagkakasala. Bawat isa sa atin ay may itinuturing na kahinaan sa buhay. Ang paggawa sa kasalanang atin ay paborito. Sinasabi nating paborito, hindi dahil sa kagustuhan nating gawin ang gayon, kundi ay naging tila paborito sapagkat doon tayo ay madalas na natutumba, nabibigla man o hindi. Sabi nga iyon ang kasalanang hirap na hirap nating talikuran. Minsan ay pinagwawagian at naiiwasan. Ngunit may panahong tila nakakapit na sa ating pagkatao na kahit anong iwas ay naiipit pa rin at nabibiktima. Sinasabi nating biktima sapagkat sa ating kalooban ay gusto naman talaga nating iwasan at hindi na gawin. Ngunit tila isa itong patibong na ating kinakagat. Nakalulungkot na kung tutuusin, ay sadyang napakarami ng klase ng pagkakasala na nagagawa natin. At hindi ito nababawasan, sa halip ay nadaragdagan pa. Dahil sa pagsabay sa takbo ng panahon, ay tila nanganganak pa ang mga paraan ng para makagawa ng kasalanan. Sinabi nating kasalanan sapagkat alam nating mali at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Halimbawa ang sexual immorality, na noong una pang panahon ay marami na ang naging bihag nito. Halimbawa si David, na sinabi ng Diyos sa Biblia na a man after his own heart, sa 1 Samuel chapter 13 verse 14. But now your kingdom shall not endure. The Lord has sought out for himself a man after his own heart, and the Lord has appointed him as ruler over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Bagamat nagkasala rin ang mabigat sa pangangalo niya at pagpatay, nakitaan pa rin siya ng Diyos ng katapatan ng puso upang makasunod sa lahat pa ring kagustuhan ng Diyos. Katunayang ang ginawa nga ni David, kung aalamin nating mabuti batay sa kasulatan, ay tila ginawa niya iyon ng hindi sa pagkabigla, kundi ay sa biglaang pagpaplano rin. Hinibat noong nakita niya si Bathsheba na naliligo, siya ay nabighani sa kagandahan nito, kung kaya't nagbalak siya noon para gawin ang kanyang gusto. Alalahanin natin na si Bathsheba ay asawa ng kanyang kilala at sundalong si Uriah. Basahin natin ang kwento sa 2 Samuel chapter 11 verse 2 to 18. Now when evening came, David arose from his bed and walked around on the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman bathing. And the woman was very beautiful in appearance. So David sent and inquired about the woman. And one said, Is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? David sent messengers and took her, and when she came to him he lay with her. And when she had purified herself from her uncleanness, she returned to her house. The woman conceived, and she sent and told David and said, I am pregnant. Then David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. So Joab sent Uriah to David. When Uriah came to him, David asked concerning the welfare of Joab, and the people in the state of the war. Then David said to Uriah, Go down to your house and wash your feet. And Uriah went out of the king's house, and a present from the king was sent out after him. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and did not go down to his house. Now when they told David, saying, Uriah did not go down to his house, David said to Uriah, Have you not come from a journey? Why did you not go down to your house? Dito sa nabasa natin ay makikita natin kung papaano nagplano si David upang mapagtakpan pa niya ang kanyang kasalanang nagawa. Dahil sa kasalanang nagawa, ay nagpatuloy siya sa mga paggawa pa ng mga kasunod na pagkakasala sa kanyang nasasakupang kaharian. Higit lalo ay ang sa mga kasalanan pa niya sa Diyos. Sa pagpapatuloy, ay ito pa ang kaganapan. Uriah said to David, The ark and Israel and Judah are staying in temporary shelters, and my lord Joab and the servants of my lord are camping in the open field. Shall I then go to my house to eat and to drink and to lie with my wife? By your life and the life of your soul, I will not do this thing. Then David said to Uriah, Stay here today also, and tomorrow I will let you go. So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. Now David called him, and he ate and drank before him,
and he made him drunk. And in the evening he went out to lie on his bed with his lord's servants, but he did not go down to his house. Now in the morning David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. He had written in the letter saying, "Place Uriah in the front line of the fiercest battle and withdraw from him, so that he may be struck down and die." Dito nga ay sadyang binalak niya na patayin pa si Uriah upang lubos na mapagtakpan na niya ang mga kasalanan niyang nagawa. So it was as Joab kept watch on the city, that he put Uriah at the place where he knew there were valiant men. The men of the city went out and fought against Joab, and some of the people among David's servants fell, and Uriah the Hittite also died. Then Joab sent and reported to David all the events of the war. Bagamat napagtakpan ni David ang mga kasalanang ginawa niya sa mata ng tao, hindi niya maiiwasan noon ang mga resulta at ang kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Resulta ng mga iyon ay ang kanyang paghihirap ng kalooban sa mga kasunod na masasamang pangyayari sa kanyang buhay. Sa lumipas na maraming taon ni David ay nanatili pa rin ang kanyang puso para sa Diyos, na sa kabila ng kanyang maraming kasalanan ay naipakita pa rin niya sa lahat ng tao noon ang kanyang pagsisisi at pag-ibig sa Diyos. Siya nga na hanggang sa huli ay nanatiling nagsisikap na makagawa at makasunod pa rin sa mga kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin maitatanggi na tayo man ay nagkakasala pa rin sa Diyos. Minsay dahil sa isang kasalanan na sinusundan pa ng iba pang kasalanan. Gaya ni David, sana huwag tayong panghinaan ng kalooban na para bang sa ating nagagawang pagkakasala ay nawawala na tayo ng gana sa ating mabuting hangarin na makagawa pa rin sa kabutihan para sa ating kapwa. Hanggat tayo ay may espiritong nabubuhay sa ating pagkatao, ay huwag tayong susuko. Lagi nating alalahanin na ang Diyos ni David ay siya ring Diyos natin magpahanggang ngayon, mapagpatawad at naghihintay sa ating pagbabago. Tanggapin natin ang ating mga kamalian upang magsilbing pagpapaalala sa atin na sa pagpapatuloy ng buhay ay naroon pa rin ang ating kalayaan sa Panginoon. Laging may kakayanang magbago mula sa pagsisisi. Ako man ay nagiging biktima ng pagkakasala ng imoralidad. May mga araw na dumaraan na para bang ako ay nakikipagdigma sa kasalanan. Lagi ang pakikipaghilahan ko para sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Minsay nagtatagumpay, minsay natatalo rin at bumibigay. May mga kasalanang nagagawa na nakapandidiri pa nga sapagkat alam kong namumuhi ang Diyos sa ganun. Pero minsay nagagawa pa rin. Hindi nga kagustuhan ngunit natatalo ng hilig ng laman. Oo kapatid, ako man na nagsisikap na magbahagi ng mga katotohanan ng Diyos ay tumutumba pa rin at natatalo. Ngunit iisa ang hindi nagbabago at nananatiling tapat sa akin para sa Panginoon, ang aking pagsisikap ng puso na umibig sa Diyos. Sana ay manatili tayo sa ating pag-ibig sa Diyos hanggang sa dulo ng ating buhay. Mahina man ang katawan, ay kalakasan naman ng Espiritu ng Diyos na nagbigay ng buhay sa ating lahat. Palaging ipaalala sa ating sarili ang pagmamahal ng Diyos, na ibinigay niya ang buhay at dugo ng kanyang anak upang lubos na maging ganap ang regalo noon paman sa lahat na kapanganakang muli sa Espiritu ng Diyos, na sa pamamagitan niyon ay naipakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa tao. Siya bang Diyos na gumawa ng lahat ng ito ay Diyos pang hindi marunong magpatawad? Mga kapatid, panatiliin natin sa ating pagkatao ang makatotohanang pagsisisi na magdadala rin ng sa atin ay dapat na pagbabago. Sapat na rin ang nailagay ng Diyos na konsensya sa ating puso upang wala sa atin ang makapagkaila na hindi natin nararamdaman at nalalaman ang kasalanang ginagawa natin. Maliit man o malaki, ay ayon sa timbang ng bigat nito sa ating damdamin. Hindi ba't tayo rin naman sa buhay na ito ang umaani mula sa mga kasalanang itinatanim natin? Sapagkat kung sa pagpapatuloy ng pagkakasala ay abutan tayo sa dulo ng buhay at naubusan na ng pagkakataong magbago, ay aani na rin ang kamatayan na siyang pagkakahiwalay ng tuluyan sa Diyos.
Kaya't hangga't nabubuhay, ay may pag-asa tayo na maging karapat-dapat sa presensya ng Panginoon. Samantalahin natin ang buhay na kaloob sa atin, na sa ating paggawa naman sa pag-ibig ay kagaangan ng puso at kalooban. Kasaganahan sa kaalamang nalulugod ang Diyos sa atin, lalo na nang sa mga mabubuting pangako niya. Ito ang ating kasiguruhang tayo lang ang tanging nakaalam, hindi gaya ng sa mga ipinapangako ng mga simbahan. Kapatid, mabuhay tayo ng may pag-asa at pananabik na makapiling ang Diyos sa walang hanggang panahon.